Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinanggihan ang panawagang buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Puwersa ng mga makakaliwang grupo, humihina na raw ayon sa National Security Council. Agriculture Department patuloy sa kanilang pag-aksyon para mapanatili ang mas abot kayang presyo ng bilihin sa bansa. Mga food security program ng ahensya sa loob ng 3 taon inilatag sa naging pulong nito kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, Department of Health nakaantabay sa kaso ng tigdas. Malawakang measles catch-up immunization sa buong bansa, tina-target na rin. Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan tuloy sa pangangalaga ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mga maingisdang Pinoy nagpasalamat sa pamahalaan dahil sa pagtaas ng kanilang moral laban sa China. At mga pambatong senador ng alyansa para sa bagong Pilipinas na mayagpag sa Magic 12 bet ng mga Pilipino batay sa latest survey ng SWS. Una sa ating mga balita, inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi bubuwagin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Ito'y bilang tugon sa panawagan ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na alisin na ang NTF-ELCA. Ayon pa kay Malaya, inatasan sila ni Pangulong Marcos na ipagpatuloy ang magandang nasimulan sa paglaban sa terorismo. Ipinagmalaki rin niya na nanghina na ang puwersa ng makakaliwang grupo dahil na rin sa pagkamatay ng ilang pinuno ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA, at ang pagpapanatili ng localized peace engagement. Sa ngayon, may mahigit 1,000 miyembro na lang ng makakaliwang grupo ang natitira sa ilang lugar sa bansa at isang guerrilla front. Pero tiniyak ni Malaya na mapasusuko rin nila ang mga ito ngayong taon. Paiigtingin din ang Barangay Development Program na umaagapay naman sa mga barangay na dating hawak ng mga rebelde. Samantala, siniguro naman ni Malaya na hindi na makapanggugulo pa ang mga NPA sa paparating na eleksyon sa Mayo. We thank the President for his 100 support to the NTF-ELCA, and we commit to his directive to continue our efforts to finally end communist armed conflict in this country within his term. Tiniyak ng Department of Agriculture na magtatayo ng mega food hubs para sa susunod pang 3 taon. Lain itong maibsan ang sobrang taas o baba ng supply at presyo ng mga produktong pang-agrikultura. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. para talakayin ang ilang mga proyekto para sa susunod pang 3 taon. Unang target ng ahensya ang pagpapatayo ng mega food hubs. The President initially agreed on these concepts. One will be placed sa Clark, another one will be placed in Quezon Province. Yung Clark to serve yung North Luzon, and then Quezon will serve yung Southern Tagalog plus Bicol. And then there will be also some sort of similar projects in Luzon, in Visayas and Mindanao. Binase ng DA ang konsepto nito sa pagbisita nila sa Thailand noong nakaraang buwan. Napakaraming volumes ng from gulay to karne to everything agricultural produce na tinitrade every day. And then meron sa palibot nito, meron mga cold storages and all
support infrastructure. So, Makatutulong aniya ito para maibsan ng sobrang taas o sobrang baba ng supply at presyo ng mga produktong agrikultura at maiwasan na ang insidente kagaya ng mga itinatapong kamatis. Tinatayang 3.75 billion pesos ang inilaang budget para rito na posible nang masimulan sa susunod na taon. Ilan pa sa mga nakalinyang proyekto ay ang 5 irrigation network system, waterways, white revolution o pagtatayo ng mga greenhouses at massive planting for coconut. Alinsunod ang mga proyektong ito sa layunin ng Pangulo para sa food security. Samantala, tinututukan na rin ng DA ang bahagyang pagtaas ng presyo ng itlog sa merkado. Kasunod ito ng pagbaba ng supply ng itlog dahil sa ilang mga sakit na tumama sa manok, kabilang ang inclusion body hepatitis o IBH at infectious laryngotracheitis o ILT. Sa tala ng DA, hindi umaabot sa 90% ng production ng itlog mula sa poultry farm sa Central Luzon at Southern Tagalog. Pero tiniyak naman ng kagawaran na pangkaraniwang sakit na ito ng mga manok at madali ng kontrolin dahil may mga available ng gamot para rito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Hindi na nag-aalinlangan pa ang mga magsasaka sa Lanao del Norte matapos makita ang potensyal at magandang aning dulot ng hybrid rice kumpara yan sa traditional na upland rice. Si Lu Antonio ng PIA Iligan City sa Balitang Pambansa. Patuloy na nagiging isang hamon ang seguridad sa pagkain dahil sa pagbaba ng bilang ng lupang sakahan dahil sa komersyalisasyon. Sa Lanao del Norte, isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ang pagsasaka ng upland rice upang matugunan ito. Hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng hybrid rice para sa mas matatag na supply ng pagkain. Sa isang farm walk na ginanap sa Mindanao Rice Agricultural Innovation Center sa bayan ng Linamon, nasaksihan ng mga magsasaka kung paano makatutulong ang makabagong teknolohiya upang mapalakas ang kanilang ani. Isa sa mga magsasaka na dating may pag-alinlangan sa hybrid rice ang muling nagkaroon ng pag-asa matapos makita ang potensyal nito. Karon kay nakita man gyud nako nga namang gyud na munga, so nalipay gyud ko, makaingon gyud ko nga magtanom ta ka ng munga. Mao na nga nagpasalamat ko nga naapil mi ani nga kuan panahon na dako kay ni nga tabang para kanako nga usa ka mag-uuma. Ayon sa Provincial Agriculture Office, ang tradisyonal na variety ng upland rice ay madaling matumba na malalakas na hangin at bagyo. Samantala, ang hybrid rice naman ay napakita na magandang resulta dahil umaabot ito ng hanggang 87 sako bawat ektarya, halos doble kumpara sa tradisyonal na upland rice. Mula sa Philippine Information Agency Iligan City, Lanao del Norte, Lu Antonio para sa Balitang Pambansa. Malaking kalokohan at kasinungalingan. Ito ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa expansive claims ng China sa South China Sea. Ayon kay Teodoro, walang miyembro ng ASEAN na nagpahayag ng suporta o pagsang-ayon sa malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Muli namang binigyan diin ni Teodoro ang paninindigan ng Pilipinas sa international law at alituntuning nakabatay sa internasyonal na kaayusan. Ang Philippine Coast Guard ipinangakong ipaprioridad ang karapatan at kaligtasan ng mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea at mga pinapakalat na fake news tungkol naman sa pag-angkin umano ng China sa mga islang nasasakupan ng Pilipinas, hindi umano dapat bigyang pansin. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Quenzel Bucobo ng IBC 13. Siniguro ng Philippine Coast Guard o PCG na prioridad nila ang kaligtasan at karapatan ng bawat mangingisdang Pilipino na makapaghanap buhay sa karagatan ng Pilipinas kahit na patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon nga sa tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela, tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga mangingisda lalo na sa paligid ng Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Haniya, nitong Lunes nga lang sinamahan nila ang 26 na Filipino fishing boat habang nangingisda. Besides of the bullying activities ng China, the national government is still protecting the interest of the Filipino fishermen. Just like yesterday,
Walang bullying na nangyari dito, walang pang-water cannon, walang harassment na ginawa. There were 26 Filipino fishing boats na nangingisda sa Baho de Masinloc. It is being escorted by 4 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and 2 Philippine Coast Guard vessels. Patuloy ang pagkalat ng mga balitang pag-angkin ng China sa mga islang nasasakupan ng Pilipinas. Pero ayon sa PCG, hindi ito ang dapat tutukan ng ating mga mamamayan. These types of news are not about the bullying activities of China, but showing the Filipino people that we are still supporting the Filipino fishermen and standing up for our sovereign rights. Samantala, na-rescue naman ng PCG ang 6 na sakay ng tugboat Sadong 33 at na-recover ang 2 bangkay matapos ang naging banggaan nito sa isang Panamanian flag vessel kahapon March 25. Nagpahayag din ng pakikiramay si PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan sa pamilya ng mga biktima. Aniya, iimbestigahan nila ng mabuti ang insidente at patuloy na poprotektahan ang karagatan ng Pilipinas. Ang Panamanian vessel naman ay nakatakdang lumapag sa General Santos City para sa investigasyon ng Maritime Casualty Investigation o MCI. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. Pasok pa rin sa mga nangungunang kandidato sa pagkasenador sa Hatol ng Bayan 2025 ang mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Base yan sa pinakabagong pre-election survey ng social weather stations na kinumisyon ng Strat-Base Group. Dito'y nakasaad na kabilang sa top candidates sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senador Tito Soto, Senador Lito Lapid, Senador Bong Revilla, at Senadora Pia Cayetano. Kasama rin dyan sina dating Senador Panfilo Lacson, Mayor Abby Binay, dating Senador Manny Pacquiao at Congresswoman Camille Villar. Ang isa sa mga frontrunner na si Congressman Tulfo, lubos ang pasalamat sa patuloy na suporta sa kanya ng publiko, pero tuloy-tuloy lang daw siya sa pagtatrabaho at sa pag-iikot sa Pilipinas. Everybody's excited, hindi lang mga kandidato, pati mga botante. Siyempre, this is their time to choose their leader. Once every 3 years, they have the power to select people na whom they want to lead them. Hindi tumitigil ang Department of Health o DOH sa kampanya nito kontra tigdas. Kaya tuloy-tuloy ang ahensya sa paglulunsad ng malawakang measles catch-up immunization sa Metro Manila maging sa ibang bahagi ng bansa. Si Bien Manalo ng PTV Manila sa Balitang Pambansa Live. Bien? Princess, mahigpit pa rin ang paalala ng Department of Health sa publiko mula sa banta ng tigdasa. Tumaas kasi ng mahigit 300% ang naitalang kaso ng tigdas sa Quezon City ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Base yan sa datos ng Quezon City Epidemiology Division. Umabot sa mahigit 100 ang tinamaan ng tigdas o measles sa lungsod ngayong taon. Pinakaapektado rito ang mga batang 5 taong gulang pababa. Sa mga kasong ito, 60% ay hindi pa bakunado o hindi pa kumpleto ang bakuna kontra tigdasa. Kaya hinihikayat ng kagawaran at maging ng lokal na pamahalaan ng publiko na bisitahin ang pinakamalapit na health center sa kanilang lugar para sa karagdagang impormasyon tungkol sa libreng bakuna. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mahigit 900 ang naitalang kaso ng measles rubella mula Enero hanggang March 1 ng kasalukuyang taon. Mas lumobo yan ng higit 30% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bagamat lubhang nakakahawa, mapipigilan naman ang pagkalat ng tigdasa sa pamamagitan ng bakuna at iba yung pagpapanatili ng kalinisan ng katawan at kapaligiran. Maaaring maiwasan ang ganitong mga komplikasyon kung bakunado ang mga bata laban sa tigdas. Tuloy-tuloy naman ang bakunahan ng measles, mumps, rubella para sa mga batang 9 hanggang 12 na buwan sa mga health centers. Princess, bukod sa Metro Manila ay target din ng Department of Health na magkasa o magsagawa ng malawakang measles catch-up immunization sa iba't ibang dako ng Pilipinas para masugpo ang pagkalat ng tigdas. At yan ang update. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV Manila. Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapalawak ng 1.6
61 kilometers na 4 na linyang bahagi ng Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, kasama sa proyekto ang paglalagay ng drainage system, slope protection at road safety features. Dagdag pa ni Bonoan, makatutulong ito para bawasan ang traffic congestion sa lugar lalo na tuwing holiday season. Lalo't maraming motorista muli ang magsisiuwian sa mga probinsya gaya sa Bicol Region ngayong mahal na araw. Kasado na ang paghahanda ng National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa pagsisimula ng local campaign period bukas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Police Brigadier General Anthony Aberin na mahigit 9,000 pulis ang itatalaga nila sa rehiyon para matiyak na magiging ligtas at payapa ang hatol ng bayan 2025. Bukod sa pagdaragdag ng mga checkpoint sa ilang piling lugar, paigtingin din ng NCRPO ang police visibility sa matataong lugar. Payo naman ni Aberin sa mga kandidato, planuhing maigi ang kanilang pangampanya para maiwasan ang bangayan ng kanilang mga taga-suporta. Mainam din aniya kung may kapag-ugnayan sila sa NCRPO sa isasagawang political rallies upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga dadalo rito. Pagtiyak pa ng opisyal, handa rin ang kanilang puwersa ngayong darating na Semana Santa. Naglatag po tayo ng isang comprehensive security preparations po sa buong paghahanda para sa election. And sa katunayan po, we will be deploying more than 9,000 police personnel po during the election po. Naniniwala ang isang political analyst na mabusisi at mahigpit ang magiging patakaran na International Criminal Court sa usaping interim release ni Pangulong Ferdinand o dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung sakaling mapagbigyan, hanggang saan nga lang ba ang maaaring saklaw nito? Ang detalye sa balitang pambansa ni Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas. Efraim? Princess, dahil sa mabusising pag-aaral sakaling humiling ng interim release o pansamantalang kalayaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Radyo Pilipinas, sinabi ng political analyst na si Attorney Edward Chico na mag-iingat na ang ICC sa pag-awad ng interim release, lalo't wala naman silang police force. Mahirapan niya kasing maibalik ang isang akusado sa ICC na pansamantalang pinalaya sakaling hindi makipagtulungan ang isang bansa o state member sa kanila. Tingin ni Attorney Chico, baka sa Europa lang manatili si Duterte sakaling humiling at paboran siya ng ICC sa interim release. Ito ay upang matiyak na hindi siya tatakas at makadadalo pa rin sa mga isasagawang pagdinig. Paliwanag pa ng political analyst, maraming kondisyon sa interim release gaya ng pagbabawal na makipag-usap sa mga witness. Yan muna ang pinakahuling balita, Princess, mula sa PBS Radyo Pilipinas. Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas. Posibleng sa June 3 o June 4 pa makapaglabas ng summon ang Senado bilang impeachment court. Oras na ma-issue ang writ of summons. May 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang isinampang articles of impeachment laban sa kanya. Si JB Santiago ng IBC sa Balitang Pambansa. Sinabi ngayon ni Senate President Chis Escudero na hindi pa pwedeng maglabas ng writ of summons ang Senado laban kay Vice President Sara Duterte dahil kasalukuyan pang naka-session break ang Kongreso. Yan ang tugon ni Escudero sa inihaing entry with motion to issue summons ng House Prosecution Team kahapon, kaugnay pa rin ng inaasahang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni SP Cheese, hindi siya pwedeng mag-request nito bilang Senate President. Dapat bilang presiding officer na mangyayari lang kapag nag-convene na ang Senado sa June 2 bilang isang impeachment court. That can only be done when Congress is in session. Hindi yan pwedeng gawin habang recess. Hindi na kailangan i-memorize yan. Posible raw na sa June 3 o June 4 pa makapaglabas ng summons ang Senado bilang impeachment court. Oras na ma-issue ang writ of summons, may 10 araw si VP Sara para sagutin ang isinampang articles of impeachment sa kanya.
Sa issue naman ng ICC case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Escudero na walang dayuhang nakialam dahil mismo mga Pilipino ang nagsampa ng kaso. Wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas. Pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay ng Crimes Against Humanity ng mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Lalo na kung wala namang kasong dinidinig dito at wala namang pending na kaso dito laban sa kanya na pwede sanang pagpasyahan ng isang Pilipinong huwes. Sa usapin naman ng seguridad ng mga senador, partikular na kay Senator Bato de la Rosa, sinabi ni SP Cheese na may higit kumulang 80 personnel ang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA na pwedeng i-deploy kung kakailanganin niya. Kung sakasakaling mangailangan ng tulong si Senator Bato, nakahanda ang Office of the Sergeant at Arms na bigyan siya ng tulong at asistensya kung meron siyang pangamba kaugnay ng kanyang seguridad. Aniya, bahagi lamang ito ng mandato at trabaho ng OSAA. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Hindi na kailangan ng regular session para dinggin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ng House Prosecution Panel sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero na maaari lamang silang makapaglabas ng writ of summons kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Si Earl Tobias ng IBC sa Balitang Pambansa. Opisyal nang natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng naifile na motion ng House Impeachment Prosecutors kung saan iminumungkahi kay Senate President Cheese Escudero na haina ng writ of summons si Vice President Sara Duterte at bigyan din ng bise ng 10 non-extendable days alinsunod sa impeachment rules para formal nang sumagot sa kinaharap niyang Articles of Impeachment. Kasunod niyan, umaasa raw si House Impeachment Prosecutor Jervil Luistro na maaprubahan ito at hindi na maghihintay ang Senado hanggang June bago mag-convene bilang isang impeachment court. While they maintain the position na kailangan ang session for them to be able to convene, we maintain otherwise. Kasi ang amin pong position, we don't need session to be able to convene an impeachment court because impeachment is entirely different from legislative function. Sabi naman ni Luistro, maayos ang iniuusad ng paghahanda ng House Prosecution Team at nakakasama na rin nila ang ilang private prosecutors na voluntaryong tutulong sa paglilitis. Sa Article 2 ng impeachment case naman daw, nasain si Luistro kung saan tatalakayin ang umanong korupsyon ng bise sa OVP at DepEd confidential funds. Merong pailan-ilan na tumutulong na, but we have not finalized yet the number and the names of the private prosecutors who will really be joining the prosecution team. So ang preparation na ay sama-sama yung nasa Article 1, tapos one group din yung nasa Article 2, another group yung nasa Article 3, so on and so forth. No? Dagdag ni Luistro, sana samantalahin ng bise ang due process na ibinibigay sa kanya ng napipintong impeachment trial. Di tulad ng mga ginawa nitong pagliban noong iniimbestigahan sa Kamara ang OVP at DepEd confidential funds. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Para mas marami pang mahihirap na Pilipino mabenepisyohan ng murang bigas na alok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., inanunsyo ng palasyo ang hakbang ng Department of Agriculture na triplehin ang buwan ng alokasyon ng bigas para sa mga vulnerable sector. Mula sa dating limitasyong 10 kilo, maaari nang makabili ng hanggang 30 kilos na bigas kada buwan. Ang mga senior citizens, may kapansanan, solo parents at indigents sa ilalim ng P29 Rice Program ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, layo nitong pagaanin ang gastos sa pagkain ng mga pinakamahihirap na Pilipino. Inaasahang makapagbebenepisyo rin ito sa mga magsasaka dahil mas maraming bigas ang ilalabas ng NFA. May pagkakataon na mapaluwag rin ang kanilang mga bodega.
Sa ganitong paraan ay makabibili ng mas maraming palay mula sa mga magsasaka ngayong harvest season. Tiniyak naman ng palasyo na may sapat na budget na nagkakahalaga ng 5 billion pesos sa pagbebenta ng murang bigas. Pwede nang mag-apply ang mga non-resident tourists sa bansa sa mga produktong kanilang binili at dinala pag-alis ng Pilipinas. Si Crizel Insigne ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Bilang pagtugon sa plano ng administrasyon na palakasin ang turismo sa bansa, inanunsyo ng Malacanang ang implementasyon ng Republic Act No. 12079 o VAT refund for non-resident tourists. Pinirmahan ito ng Department of Finance, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ng implementing rules and regulation ng batas, maaari nang mag-apply ng value-added tax o VAT refund ang mga non-resident tourist o foreign passport holders sa mga produkto mula sa accredited stores na may minimum spend na 3,000 pesos. Kailangan din bitbit na mga turista ang mga produkto pag-alis sa bansa sa loob ng 6 na araw mula ng bilhin ito. Ilan sa mga produkto na maaaring bilhin ng mga turista ay mga damit, gadgets, jewelries, food and non-food consumables at ilan pang produktong pang-personal consumption. Sa bawat 100 piso kasi nagagastusin ng turista, nakakapag-generate ito ng 197 pesos na economic output. Pero hindi lang pagpapataas ng turismo ang dulot nitong VAT refund. Ito naman po ay makakabuti rin po sa mga accredited na mga stores. At syempre po kapag po accredited sila at bumibili sa kanila, mas maainggan niya sila na mag-produce pa na mas marami. So ito po naman ay kanilang hindi tinututulan at ito ipapabor din po sa kanila. Hindi lamang po sa kanila, pati sa ating bansa. Makakatulong din kasi ito sa mga retailers na makabenta ng kanilang produkto. Pagdating naman sa VAT refund front na talamak sa ibang bansa, sinabi ng Malacanang na handa ang pamahalaan para labanan ito. Dapat handa po tayo dyan. Dapat yung mga accredited na mga tindahan lamang po ang mag-i-issue ng mga resibo para po hindi po tayo maluhoko nung mga nagpapanggap ng mga turista, nagpapanggap na mga bumili ng mga produkto mula sa Pilipinas. Bagamat mas mataas na ang bilang ng mga bumibisitang dayuhan sa bansa, mas inaasahan pa ang pagdami nito sa mga susunod na buwan. Mula sa IBC 13, Crizel Insigne para sa Balitang Pambansa. Kasado na ang seguridad na ipatutupad ng Davao City Police para sa gaganaping prayer rally sa lungsod bukas, araw ng Biyernes, March 28, kasabay ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Mike Abe Live, ibinahagi ni Davao City Police spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon, na 1,800 personnel ang kanilang ipakakalat para bantayan ang nasa 100,000 kataong inaasahang dadagsa sa Davao City Freedom Park. Ininspeksyon din ang lahat ng dalang gamit ng mga dadalo at ipinagbabawal ang pagdadala ng backpacks at matatalim na bagay. Ilalatag din ang border checkpoints na striktong magbabantay sa lahat ng papasok sa Davao City, lalo na't inaasahang makikisa rin sa prayer rally ang mga taga-kalapit na probinsya. Sa ngayon ay wala pang namomonitor ang pulisya na anumang banta sa seguridad sa prayer rally na aarangkada simula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. And from Davao City Police Office, meron tayo 1,800 personnel nga madideploy, sir, in 5 sectors po dito sa area na pagdadausan ng rally po, sir, bukas po. Bawal magdala ng backpacks at saka yung lalagyan ng tubig, dapat makita yung laman, sir. Bladed weapon inside the event, sir, is bawal talaga. And then meron tayo mga dedicated PNP personnel na mag-check na mga makikita na pinapabawal, sir. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.